Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. This is just a follow-up dun sa nangyaring incident sa rally ng Iglesia ni Cristo sa ginawa ni Senator Amy Marcos. Na may napanood akong video na galit daw yung pinaka-head ng Iglesia ni Cristo, si Ka Eduardo ba yun? I think it's Ka Eduardo. Sorry kasi after my heart attack, medyo umano memory ko. Now, galit daw kasi what he wanted was walang walang political chenes. Kasi ang gusto niya peaceful rally lang, transparency, and all that. Kaso ang nangyari, nahaluan ng yun nga, yung ganon. Tapos, yung mga matataas ang posisyon after magsalita ni Senator Amy, mga masasaya pa, may nag-cheer pa, may kumakamay, si Marcoleta, yumakap pa. So, parang may tendency na tanggalin lahat yung mga yon sa pagiging iglesia. Well, I can't blame him for that kasi religion sila eh. Ang relihiyon, nagpo-promote yan ng love. Kahit ano pang relihiyon yan. Kaso ang ginawa ni Amy, siniraan niya yung kapatid niya eh. Which is lalo pa din sa mga Pilipino, close tayo sa mga pamilya natin. We don't do that really. Although, meron talagang kapatid minsan na masasabi mong black sheep. No? Actually, nangyari sa akin yan, eksaktong-eksakto. Na kinalat din na adik ako. Ang hamon ko nga nun, magpapadrug test ako. Pag nalaman ko kung sino nagkalat yan, ipakakain ko sa kanya yung resulta. Although alam ko kung sino ang nagsabi. Sinabi naman sa akin ng mga pinagkwentuhan. Sinabi sa akin. Pero ako, ang pinagkaiba, ako ang panganay. Kahit ginanon ako ng kapatid ko, hindi ako gumawa ng kwento. Hindi ako nanira. Actually, ako ang siniraan. Si Amy, siyang panganay eh. Dapat, sinuportahan niya yung kapatid niya. Balita ko pati yung nanay nila nagalit kay Amy eh. Of course, sinong nanay ang matutuwa sa ginawa niya? Di ba? Mali naman talaga eh. Ngayon, yung ibang mahina dito, anong sinasabi naman? Kesyo, kahit daw ba kapatid. The thing is, ito, siguro, nung araw, nung kabataan, ni Presidente Bongbong, baka pinagdaanan niya yun. Ngayon, nung nagkasakit na yung tatay nila, hindi na niya pwedeng gawin yun kasi nag-donate siya ng kidney. Napakaselan ng parte na yan, ng organ na yan. Kasi, hindi yan pwedeng i-transplant sa iba kung yan hindi malinis. So, hindi ka pwedeng mag-drugs, hindi ka pwedeng mag-inom ng todo, lalo pa yun na, syempre, maapektuhan ng kidneys. Pati sa pagkain, kailangan maingat. Ngayon, lalo na, nung na-transplant na, iisa na lang ang kidney niya. Konting pagkakamali niya, pwede niya ikamatay. So, how can he take drugs? Yun ang
iniisip ko actually, mag-research kayo para makita ninyo na tama yung sinasabi ko. Hindi niya pwedeng accuse yung kapatid niya nung ganun. Tapos, ito pa, second topic, itong pagkamatay ni Gina Lima and her ex-boyfriend. Medyo na ano rin ako dito kasi sa mga nakikinig dito sa video ko, utang na loob. Kung kayo natutuwang mang-bash ng kapwa nyo, tigilan nyo na. Ilan na yan na nagsusuicide dahil sa ganyan. 'Di ba? Una yung anak ni Kuya Kim. Ngayon yung ex-boyfriend ng Gina Lima. Only to find out na wala siyang kasalanan. Kaya hindi niya kinaya. Kasi ang lumabas, ang result ng kinamatay ni Gina was something that it has something to do with the heart. Kagaya siguro ng sakit ko. Kasi ako, ang problema ko din, heart Ngayon pinagbintangan yung ex-boyfriend na sinasaktan, blah, 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 blah. And the very first person na nag-bash dito sa guy na to, noon, binash na rin niya pala yung Gina. Na ang tindi ng mga sinabi niya. If you want to find out what he has been saying, nandun kay Makagago, napanood ko. Grabe yung mga sinabi niyan talaga. Unang-una, huwag kayong magbabash. You know why? Unang-una, hindi nyo kilala yung tao personally. Hindi nyo palamon yung tao. Kahit nga palamon nyo wala kayong right. Ang sama-sama nyo ang lalakas ng loob nyo, hindi nyo nakikita in person yung tao. Katulad niyan. Yung sino ba yun? Valentine Rosales ba yun? Yung nag-bash na yun. In the end, he said, parang nagko-condolence siya dun sa both families. It's too late! Mababalik niya pa ba yung buhay nung nagpakamatay? Yun, nasa kamay niya yun. There's blood in his hands. Dahil nagpakamatay because hindi na nakaya yung bashing. Inumpisahan niya kasi may mga gumaya. So kayo, kung ako sa inyo, wag na lang kayo mag-bash. If you have nothing nice to say, then keep your mouth shut. Sa akin nga, minsan simple-simple natawa na nga lang ako Nanood siguro ng video ko tapos nag-comment. Kagabi lang to. Sabi niya, di ikaw na ang pinakamagaling. Sinagot ko, salamat. Ikaw naman ang pinakamahinang isip. Sabay icon na 3 na tumatawa. Kasi, kailangan talaga tirahin din itong mga ito Ang gagaling magsalita, ba't kilala nyo ba yung tao? Kaya nga huwag kayong ganyan. Ako, I'm spreading unity. Magkasundo-sundo tayo, magkaisa-isa tayo. Ngayon, kung hindi mo feel yung ganun, then get out of my vlog. Stop watching my videos. That's all I can say. Gusto mo na ikaw parang akala mo kung sino ka, na parang kang gusto mo gulo? Gusto mo ganyan? Di pagpatuloy mo, tignan natin kung saan mauuwi ang kagaganyan mo. Tignan natin. Nakakalungkot lang kasi ang gulo-gulo na nga ng ating bansa dahil sa mga nangyayari. Meron pang mga bashers na ganyan. Di ba? Tama na. Sana mag-isip muna bago mag-type. Mag-isip muna bago ibuka ang bibig. Pag may nangangaral sa inyo, hindi ko ganito ang mga sinasabi ko, makinig kayo. Kung sa tingin nyo, may napupulot kayong aral, di gawin nyo. I-share nyo sa iba. Hindi yung nag-uumpisa kayo ng gulo, nag-uumpisa kayo ng away, wag ganun.
Katulad ng ginawa ni Amy, talaga ulitin ko, wag niyong gawin yan. Wag niyong gayahin ng babaeng yan. Sus Mariosep. That is really not nice. I know what I'm saying because I've been there. I know how it hurts. Napakasakit. Kaya utang na loob. Magkaisa na lang tayo. Yun ang pakiusap ko. Magkaisa na lang tayo. Hintayin natin matapos si Presidente Bongbong. Hindi naman din ako bumoto eh. Wala akong binoto. Kaya lang, siya kasi nakaupo, sinusuportahan ko na lang. Kung ano man yung maganda niyang nagagawa, di salamat. Oh. Ang problema naman kasi, no offense meant sa mga mga Duterte followers. Masyadong atat na atat kasi. Meron pang sino yun? Kalimutan ko, lintik na. Sabi, ba't hindi nyo subukan? Total, 2 taon na lang naman si Marcos. Ba't hindi nyo subukan si Sara? Oh, well, after 2 years, botohan na. Kung hindi nyo siya nagustuhan, di wag nyo iboto. Gago, no? Gago. Tama ba yung ganun sinasabi niya? Di para siyang nagtuturo na in a nice way niya lang sinasabi. Pero what's that? That's a lot of bullshit. Sino ba yun? I don't know, he's a known guy. Nagulat ako talaga yun na sinabi niya eh. But anyway guys, again, thank you for supporting my channel. And I hope you subscribe, like, and share. And I will be here always. And if you want to ask for some advice or whatever, I'm right here. Okay? See you next time.